Good morning! Tara, samahan nyo kami sa aming mini vlog for today's video. At bago nga tayo magsimula, i-shoutout ko muna sa Erin Gaviola Kinamahan ng Hong Kong. Thank you for watching sa inyo dyan sa Hong Kong. Shoutout! Thing nga in the morning is magsasaing muna tayo kapag ako yung unang bumangon. Isa naman si Papa Alden. At ayan na nga, nagising na rin pala itong batutang to. Ramdam na ramdam nga niyan kapag kami ay bumangon na wala na siyang katabi. Naku po, nakasunod na rin at ayan na yung sinasabi ko sa inyo, makipapa yan. Tignan mo, sa papa niya, di ba yung unang nilapitan kaysa sa akin. Pero ayan mo na, tanggapin na natin ang katotohanan. Ganun talaga kapag ikay nag-a-abroad palagi. Pasok na nga pala nito si Ate Jillian, 6:30 or 6:45 siya minsan umaalis. Na nga pala siya kumakain dito, kaya ngayon lang kami nagsaing. Doon na siya sa school, nagbe-breakfast, tapos uuwi din siya mamayang lunch. Crave nga tayo dito sa homie at saka sa tuyo, kaya ayan yung ulam natin ngayon. Magandang partner yan. At ngayon lang din ako iinom ng tubig, guys. Maligamgam syempre. And meron tayo dito yung spirulina na may paragis na, may barley na kasama. Yan iniinom ko after ko uminom ng maligamgam na tubig every morning. Hahaluan mo lang yan ng tubig, mix and then iinumin. Maganda nga yung mga benefits ng barley, alam nyo naman yan. Kaya ayan, kailangan natin yan everyday umiinom. Kailangan natin maging malakas, maging healthy para sa mga anak natin. Hindi para sa sarili ha. Kailangan maging malakas para naman yung mga anak natin maalagaan pa natin ng matagal-tagal. Bawal na bawal tayong magkakasakit. Kaya ayan, wag na wag nyong kakalimutan. Barley is the key. Siyempre, healthy living, yung mga kinakain natin, yung hobby natin. Paubos na nga pala tong ating mantika pala. Mga used oil na yan. Pinagprituhan ng lumpia. Kaya ayan na yung pagpiprituhan natin itong tuyo. Nag-aalip po. Yun na yung ating kawali. Nako po. Ngayong buong taon nga, 2026, para 2 weeks pa lang. So ngayon pala kami nagtutuyo. Kaya ayan, nag-crave talaga tayo. So kain tayo, masarap nito yung may suka, na may sili, na may asukal at asin, tapos may bawang. Ah, grabe, nakapaglaway. Ito yung masarap na ulam lalo na kapag umuulan. Tapos may noodles. Ay, talaga naman. Itong sa Elapot naman, ayan, ang pinapanood niya. Hulaan nyo. Balik-balik yan, guys. Everyday pinapanood niya nung buntis ako na malapit na siyang lumabas. Due date ko na dyan. Tignan nyo naman yung tiyan natin, yung bahay natin dyan. Hindi pa naaayos, hindi pa nakatiles, wala pang pintura, wala pang kisame. Way back 2021 ito, guys. Tignan nyo yung bahay natin dyan. Wait lang, pakinggan muna natin kung ano sinasabi ko. So, kinakabahan na ako. Sabi ko, ano bang nangyayari? Bakit ganito? Kasi yung dalawang bata, wala akong problema sa mga yan. As in, due date ko is dumating, tapos lumabas sila. Pero this time, na kung kailan, totoo nga siguro yung sinasabi ng iba na nagbigo na talaga yung pagina, yung bunso mo, tapos sinundan mo yung bunso mo, nabuntis ka, medyo matagal days, parang natin ganun yung nangyayari sa akin, para akong nanganganay ulit. Hindi ko alam kung bakit hindi pa rin siya lumalabas, guys. As in, wala akong pain na naramdaman. Ginawa mo dyan. So, ang kinikwento ko dun, guys, is dahil magpo 41 weeks na si Ella sa tiyan ko, hindi pa rin lumalabas. Siya talaga yung pinakamahirap kong ipinagbuntis dahil yung dalawa lumabas din agad, guys, on the due date. Lagpas na, ayaw pa rin lumabas. Manas na ako, nakita niyo yung mukha ko dun, grabe. Balik tayo dito sa ating morning ganap. Ayan, luto na yung ating noodles and wala ngang mainit na tubig. Ayoko mag-init kasi kami dito sa bahay, guys, wala kaming termo. So, pa isa-isa pag may magkakape. Ako lang naman at saka si Kuya Kelong nagkakape. So, hihingi na lang tayo dito sa karinderya. Meron kasi dito si Ate Helen dispenser. Ayan, yung ginagamit natin dati dito. So, ayan, mas madali. Kunti lang naman, isang cup lang. Ayan, si Ate Helen na yung may-ari nito. Siya yung nagtitinda na ngayon, guys. Umuupa kami before. So, tinigil ko na rin kasi halos maubos-ubos na yung ipon ko, guys. Hindi naman kami makapag-ipon nung nagtitinda kami. Kaya, nag-stop na rin kami, guys. Si Kuya Kel nga pala ang pasok niya pang hapon. Kaya, umaalis siya dito mga 11, 11:30. Half day lang naman ang pasok niya, grade 11 na siya. At napag-uusapan namin dito yung pag-college niya. Ayun nga, nagbalik na naman yung gusto niya, na gusto niya daw maging seaman. Ang school kasi dito sa amin, guys, private. Pagka seaman yung course na kukunin mo. Kaya talaga namang mapapaano ka talaga sa tuition fee. At least ngayon, alam na natin, kaya kailangan natin kumayod ng doble, triple bago dumating yung taon na yon. Dapat meron na tayong stable na income. Mahirap talaga pag may college. Nakita ko yan dito sa mga kapatid ko. Yung mga nag-aaral nung college nila. Grabe talaga. Kaya matagal pa, kailangan na natin mag-prepare. Tapos nga natin ng breakfast. Ito namang si Elapot. Kakatapos lang kumain, yung bayabas naman pinagdiskitahan. Bumibili nga ako niya ng 1 kilo. Isang araw lang sa amin o 2 araw. Mabilis maubos. Kasi dito, guys, malapit na guava farm. 100 ang kilo nito. Minsan nga nakuha na namin 50 lang ang kilo. Ay naku, sawa-sawa talaga sa bayabas. Maganda nga to sa mga bata dahil meron tong vitamin C. Kaya kung makakakita kayo nito, bilhan nyo rin yung mga anak nyo. Favorite yan ng lahat ng mga anak ko, pati kami, guys. Masarap kasi siya, yung
malaki, pero ayaw ni Ella nung buto, kaya ayan, tinatanggal ko. Katapos nga natin mag-asikaso magpakain, ay dito namang mga isda ang pakakainin natin. Itong betta fish guys, sobrang gandang alagaan kasi hindi mo na kailangan ng kuryente or yung oxygen na nilalagay. Hindi sila maselan, tapos yung tubig, ayan yung tap water or kailangan stock na water lang yung gagamitin mo. Tapos yung food nila guys, alam nyo, 3 months na yata to sa amin, hindi pa rin nauubo. Siguro pang 1 year yun kasi 5 pieces na pellet lang naman yung kinakain everyday. Minsan nga dinadamihan ko na hindi ko na binibilang kasi sobrang cute kaya nilang kumain. Kaya ayan, na-overfeeding ko naman. Nakakawala din ng stress at saka konting pagkakaabalahan din. Ang cute. Kung napapanood nyo nga si Tatay Ron TV, yung galing Korea na nag-for good na rin ng OFW, ito yung business niya. Sa kanya ako bumili nito, 375 guys, pair na yan, mag-asawa na, merong lalaki, merong babae. Tapos naman natin dyan ay inasikaso ko na si Ella po dahil papasok naman siya. 10:30 naman ang pasok niya sa daycare. Tapos lalabas naman siya ng 12:30. 2 hours lang guys, sinusundo ko na lang siya ulit. Marunong na rin naman kasi siyang iwanan doon, kaya hindi na ako nagbabantay. Balik nga naman dito, mga 11 o'clock, magluluto naman tayo ng lunch dahil meron tayong kakain si Ate Jillian, si Ella po at saka si Papa Alden na gumagawa doon kila Father. Ito nga yung menu natin ngayon, lalagyan ko lang ng pork chop, itong ating sitaw, tapos yung atay. Tapos ako lang din naman ang kakain ng atay. Ito yung kanilang mga karne, tapos mga gulay. Hanggat maaari talaga, halos everyday gusto ko meron kaming gulay. Sanay talaga ako sa Hong Kong, nakada kakain, tanghali, gabi, laging marami ang gulay. Tapos yung kanin namin, tigi isang cup lang. Tapos merong karne, merong isda. Kaya ayun, maganda rin ang mga nakaka-abroad ka kasi nakakakuha ka ng mga ganong mga idea. Na alam natin na maganda sa katawan, kaya mai-apply natin kapag nandito na tayo sa Pilipinas. Ito nga sabi ni Papa Alden, wag ko daw lagyan ng tubig. Kulang naman talaga sa tubig, paano maluluto yung sitaw? So nilagyan ko rin guys. Hindi ako nakinig sa kanya. Siya kasi talaga nagluluto, kaya lang ay may ginagawa. Kaya ayan nga, tanong-tanong ko na lang siya kung anong dapat ang gawin. Nilagyan ko ng tubig, paano yan lalambot? At sa wakas naluto rin, masarap na siya guys. Ayan, puro atay yung nandyan. Tapos maglalagay lang tayo ng kaunting kanin. Puro talaga gulay at karne. Sana panindigan ko to, no? Baka sa simula na naman lang yan. Baka ngayong January lang yan. Sa susunod na buwan, puro kanin na naman. Kanin naman talaga kasi yung nagpapalaki ng mga chat natin pag nasobrahan tayo. Yung mas marami yung kanin kaysa sa ulam. Dapat daw kasi yung ulam, yung gulay, lalo na 50%. Tapos 20% lang yung kanin mo, 30% yung meat, yung isda. Wala bukas pasok, sabi niya. Wala! Ayan. Ulamin lalagyan asukal. Mama. Mating na nga itong si Ella po. Ayan na nga, 2:00 na gagawa tayo ng merienda. Ang dala kanina ni Papa Alden na nakabalot sa plastic na pula ay saging. So gagawin nating banana Q. Tama ba? Hindi pala Q kasi hindi natin itutusok. Before that, maghugas muna tayo, magligpit dito sa kusina. Kinainan namin ng tanghalian, nandito pa rin sa lababo. Balik tayo sa pagka-college ni Kuya Kel guys. Nagbago kasi yung isip niya. Akala ko hindi na siya magsisiman. Dati kasi bagbagsak siya sa mata. Sabi, hindi na daw pwede magsiman. Pero ewan ko ba ngayon, gusto niya na ulit. So sabi ko, paano yan yung mata mo kasi mataas yung grado guys. Akala ko kasi pag ganyan sima, kailangan malinaw yung mata. So ayun, sinabi ko sa kanya na doon na lang siya sa public kasi nga akala ko hindi na siya magsisima. Kayang-kaya ko pa sa public kasi malapit-lapit lang. So pamasahe lang, hindi na kailangan mag boarding house. Pero kung siman, doon pa sa Naga guys, sobrang layo. 300 per day yung baon. Tapos yung tuition fee, 40. Oh, talagang paano na tayo nito? Sabi ko, ay naku, wag ka nang mag-aral. Tinakot ko talaga. Huwag ka na mag-college, magtrabaho ka na pagkatapos mo ng grade 12. Yun na yung naiisip ko kasi sabi ko hindi ko kakayanin yung college pag ganun kalaki yung gastos. Pero sige lang, try lang ng try. Kakayanin natin, gagawa tayo ng paraan. Kung yun talaga ang gusto niya at pag-aaralan niyang mabuti. Tapos alam niyo ba yung sinagot niya sa akin? Sabi niya, isang kontrata niya lang daw sa pagsisiman ay bawi ko na daw yung gastos ko sa pagpapaaral sa kanya. Aba, ay talagang sweldo na agad yung iniisip. Magaling na bata. Tapos mag-aasawa ka na, 1 taon ka pa lang sa ibang bansa. Kaya naman 3rd year college, nakabuntis ka. Ay, talaga naman. Puro kasalita ngayon. Naku po. Kasi yan sa mga kinatatakot ko guys, dahil alam nyo naman, bata rin akong nakapag-asawa. Tapos syempre, maagang obligasyon sa buhay. Ayaw kong mangyari yun sa kanila na hindi nila mai-enjoy yung buhay nila as mga bata pa. Pero on the other side, di ba, meron din namang magandang effect. Mas bata pa, mas madami ka pang, malakas ka pa para magtrabaho. Kaso nga lang, talagang yung responsibilidad mo at the young age is talagang mahahasang maigi. So sana hindi siya matulad sa akin na maagang nag-asawa. Kaya kakayanin na lang natin. Kung yun talaga yung gusto niya, syempre gagawa tayo ng paraan. At kung hanggang ngayon nandiyan ka pa rin nanonood, maraming salamat po. At hanggang dito na lang yung ating mini vlog na napakahaba pala. Thank you so much for watching. God bless you. Thank you. Share ko sa inyo ito guys, magnet na inilalagay sa ref. Kasi sobrang problema ko talaga dati kung saan ko ilalagay yung hand towel. Kasi ang hirap naman kung magpapako-pako ka doon sa mga pader.
So ito, nakita ko to guys sa online shop. 43 pesos lang siya and sobrang kapit na kapit talaga, as in. Dalawa nga yung binili ko eh. Ayan no, tignan nyo yung towel, hindi nalalaglag kasi kapit na kapit talaga. Kahanap din ako sa wakas ng ganito, hindi ko na po problemahan kung saan ko ilalagay yung hand towel namin. May mas malaki pa dyan guys, 43 pesos lang. Hindi na nga aamagin ang ating sangkalan, hindi katulad itong mga luma natin. Tignan nyo naman yan, ilang buwan pa lang ang sama-sama na. Made from magkuno wood or tinaguriang ang bakal na kahoy dahil sobrang tigas, sobrang tibay. Kaya maganda talaga gawing chopping board. Worth it nga yung waiting natin dahil 15 days ito guys bago maipadala sa atin. May partner na nga itong ating bagong set of knife. Bay na talaga dito sa mga inaamag na chopping board natin. May iba-iba din po pala yan na size. Itong size ng akin ay 10 by 12 inches. Maganda rin talaga mag-invest ng mga ganito kasi hindi mo na ulit bibilhin after 6 months. Siguradong taon ang itatagal kapag ganito yung mga investment mo. Quality talaga, kaya kung gusto nyo rin ng ganito, ilalagay ko na lang sa comment section yung link.